feeding and Wagyu production in the Philippines and Australia. He is the author of the Philippine Cattle Feeding Handbook and founder of Great Arc Solution Pty Limited and Great Arc Farm Philippines, connecting farmer training on farm demonstration and skilled Filipino placement in Australia. Through his Wagyu Beyond Borders program, he bridges Philippine farming with Australian precision systems, inspiring innovation and excellence in the next generation of agricultural leaders. We will be discussing the topic about the art and science of Wagyu marbling, turning feed, time, and discipline into value. Let's welcome Mr. Arnel T. Corpus. Na imbag nga malamyo apo, na imbag maayong hapon sa inyong tanan. Bago ako mag-umpisa, kasi nagpaalam ako sa asawa ko, dapat nung November 11 nasa Australia na ako. Ano na ngayon, 20 na, nandito pa. Patunayan ko lang po na nandito, pakitaas lang po yung mga kamay. 1, 2. Ayan. Saka yung kasama sa picture dito, pag nagpunta kayo ng Brisbane, Australia, may libre kayong Wagyu sa bahay namin. Pwede kayong pumunta. So, nagpapasalamat po kay Doc Arnel na inimbita niya ako. Nasa Australia ako nung nag-usap tayo. Habang nag-uusap tayo, meron akong 40 kilos na Wagyu sa likod ng kotse ko. Kasi we traveled 1,000 kilometers, then balik 2,000 to just get the 40 kilos of Wagyu from that farm that we show earlier doon sa video. So, alam ko 30 minutes lang, pero pipilitin ko. Hindi ako katulad ni Doc Rolly na humihingi ng extension. Joke lang po. Anyway, sino pong OFW dito? Ayan. Feel na feel ko po kayo kasi OFW rin po ako. Alam niyo po, kinikwento ko lagi na pinakamahirap ng buhay ko nung OFW ako. Makita niyo naman, 8 taon po ako sa Barmont Station Feedlot. Alam niyo po dyan, 200 kilometers to the nearest KFC po yan. So, pag bumili ako ng isang bucket na KFC, pagbalik ko, ubos na rin. At dyan po sa 8 years na yan, grabe sacrifice ko kasi yung cook po namin is British. At 8 years po akong hindi nakakain ng kanin kasi hindi siya marunong magluto. So nung nalipat naman po ako sa AA ko, Filipina na po yung cook namin. Pero 3 taon din po ako nagsakripisyo kasi ang libre lang po na binibigay sa amin, Wagyu. So mula almusal, pananghalian hanggang hapunan, Wagyu lang po kinakain ko sa loob ng 3 taon. Ang hirap po ng buhay ng OFW. So anyway, actually, part ito ng series ko. This is my last stop before going to the airport tomorrow. Started kami sa Pampanga, sa Batangas kami ni Doc Rolly, and then we went to Bukidnon, and then we went back to Pampanga, and then we went back to, for the launching of my book. Sa mga wala pang kopya, bilhan nyo po ako. Mura lang po yun. Opo, kausapin nyo lang ako mamaya. Nasa link lang po sa page namin. At ito na po yung panghuli, kaya natutuwa po ako. This is my second time, Doc, to speak here. I think I spoke on the second Rominan Forum. At pangarap ko po talagang makarating sa UPLB. Kasi alam niyo po ang kwento ko, hindi po ako nakatapos ng college. Kanya lang, 31 years na po ako sa industry, kaya binigyan na rin po nila ako ng PhD. Kanya lang po ang meaning po ng PhD na binigay sa akin, passion, honesty, and determination. Kaya pantay-pantay na po kami natukayo. So this is part of my series. Medyo mahaba ito, but madaliin po natin. Wagyu Beyond Borders, Japan's Legacy, Australia's Science, and the Philippine Opportunity. So, Wagyu, Wa means Japan, Yu means cattle, but the other term for Wa is harmony. Kaya dito ko umpisahan ngayon. Tulad ng sinabi kanina ni Doc Dong, kailangan po nating mag-unlearn. So pagpunta nyo po rito ngayon, kahit may mga experience na po kayo, sana pagbigyan nyo po ako na itapon nyo muna yung laman ng ulo nyo for 30 minutes. At pagbigyan nyo lang ako na i-share ko naman yung experience ko. The word harmony is very important in ruminant feeding. It is an harmony between us, the cattle we feed, and the environment where we live. Pag hindi po natin nagawa yan, kalimutan nyo na po yung pagpapaalaga ng ruminants. Kalabaw, kambing, karniro, at saka, ano nakalimutan ko? Baka. Oh, yun. So kung hindi natin kaya yan, kasi yan po yung foundation natin. Kwento lang po ng Wagyu, 2,500 years ago po,
Ang Wagyu po ay kalabaw sa Japan. Kasi 2,500 years ago, dinala yung Wagyu na yan sa Japan para po mag-araro. At nag-evolve na lang po yung kanyang rule from being a draft animal to a precious beef by accident. Pero hindi ko na i-cover po yan. Ang drive ko lang po, bakit ko pinapaliwanag, kaya ko po na-justify na ang Wagyu ay mabuhay po sa harsh environment ng tropics. Kasi ang original po na bloodline niya is draft animals, parang kalabaw. And we could leave our slides here so that you could go through the rest of my presentations, mga bloodline. No? So the Japanese feeding technology, which is kayang-kaya nating kopyahin, is CAM rhythmic feeding. So even Japan is on a rhythmic feeding, small herd pero para maalaw yung attention at saka yung feeding nila is between 600 to 900 days maximum for maximum feeding. Low stress routine and consistent observation. Yan po ang foundation ng Japan. So ang lesson po natin sa Japan, hindi po yung beef ang ini-export po nila, kundi yung disiplina po, yung harmony ng feeding. Okay? So ito na po yung global Wagyu ecosystem. From late 70s to mid-90s, pinayagan po na lumabas yung bloodline ng Japan. Ang dinala po sa US and then ang US pinadala po sa Australia. At ang Australia po ang nag-merge ng Japanese tradition with data and science. So matindi po sa Australia, kinikwento ko nga over lunch. This is the feedlot that I used to work in Australia. During my time, that is a 30,000 head of Wagyu at any given time. 30 lang po yung worker namin, kasama po yung taga-opisina. So 1:1,000 po yung ratio. Kaya very efficient po kami. Kami po ay data-driven and we record every metrics. At ang patunay po niyan, ito po yung copy ng aming feed sheet. No? Kung titingnan po ninyo, saan po pointer nito, ma'am? Yung laser po niya. Baba. Ito, yung laser. Ito. Ito. Kung titingnan po ninyo, this one is already 277 or this one is 299 days on feed na po. So napakahaba na po. At kung titingnan nyo, 248 ang bawat pen. Pero kung mapapansin po ninyo, yung feeding system po, kung gaano ka-efficient yung, kung ilan yung, kasi may full-time kaming bank cooler, walang ginagawa yan, Dok. Sa umaga, iikutan yung pakainan. At i-scorean kung gaano karami yung pagkain. So, 1 to 5 yung scoring, pag walang laman, 1. Pag may 200 grams average per head, 2. Pag 400 grams per head is 3. And then, pag 600 grams is 4. Above 1 kilo, ang natira, average is 5. Iikutan niya sa umaga, 6 o'clock, and then babalikan niya, 9 o'clock the same day, bago mag-feeding, i-scorean ulit, the same parameter. And then pag nag-feeding na po, nakasunod siya sa truck, i-scorean niya rin po kung gaano po yung aggression ng baka towards sa feed. Ang tawag po natin, yung una is bank score, ang pangalawa is aggression score. So sa 248 na baka, pag ang kumain is 0 to 20% lang, mga 20 lang na baka ang kumain, ang score po niyan is 1. Pag ang kumain po is 20 to 40%, ang score po niyan is 2. Pag ang kumain po is 40 to 60%, score 3. Pag ang kumain po is 60 to 80, score 4. At lahat po umatak is score 5. Paano po namin ginagamit as a bank reader tong data na to? Ang gusto namin sa umaga, may pagkain. Konti. Siguro gusto namin score 3. Pero gusto namin, pag second reading namin, gusto na namin siya, it's either score 2 or score 1. Kasi may direct po siyang correlation doon sa aggression ng baka. Pag marami pong pagkain doon by 9 o'clock, posible ang baka mo, 20% lang yung lalapit. Kasi na-overfeed po sila kahapon. So, yun lagi ang target. Kaya kung makikita nyo po rito, hindi po kami allow na sobrahan ng 20 kilos yung pinapakain namin base doon sa forecasted. Ang may hawak lang po kung ano yung ipapakain namin, yung bank cooler lang. At yung bank cooler, pag nakita niya, Dok, pagbasa niya sa umaga, is click, walang pagkain, at normally, ang baka, mag-response yan, score 5. Lahat sila a-attack. Ang mindset is gutom, which is true. Pero, allow lang po kami magdagdag ng 200 grams per head per day, per head. At
hindi po kami allow na magdagdag everyday. Kasi ang paniniwala po namin, 48 hours bago mag-response yung microbe sa loob ng tiyan. Kaya i-hold po namin yan. Kahit sobrang taas ng aggression, the following day, kung ganun pa rin yung score niya sa aggression at saka sa feedback, i-hold po namin. And then, saka lang po namin dadagdagan uli ng another 200 grams. Pag on the third day, nakita na namin yung the same pattern of behavior. Kasi ayaw na ayaw po natin sa feeding, ang graph po ng intake ng baka natin parang heartbeat. Mayroon, wala, marami, kunti. Yan po ang mortal sin sa ruminant feeding. So ayan po. Kaya dito, siningit ko po, pero mabilis lang, na talagang ang totoong pinapakain po natin, hindi po yung baka, hindi po yung kalabaw, hindi po yung kambing, hindi po yung karniro, kundi yung billions of microbes inside the rumen. At ang population po ng rumen natin, mamimaintain lang po natin yan through consistency. Anong ibig sabihin ng consistency? Dapat consistent tayo sa feed preparation, sa milling. Sabi nga ni Ma'am Janet kanina, pag yung silage, sir, hindi natin na biak yung kernel at napatutuhanan po natin sa picture ni Ma'am Janet, ang tumataba po hindi yung baka, yung manok ng kapitbahay. Di po ba? Oh. Tapos, ito nga, masingit ko lang din yung presentation ni Doc Rolly kanina. Sabi niya, ang discipline ang pinag-uusapan natin. At saka sagot ko nga sa kanya, may tanong kanina, ano yung pinaka-natural na biosecurity natin sa ating farm? Nutrition lamang po. Si Doc Rolly, di pa po kumikita sa akin yan. Kasi hindi pa ako nabibili ng gamot. Kasi yung baka ko hindi nagkakasakit. Kasi maayos ang pakain. Yan po ang magiging reality niyan. No? At kinikwento ko nga kila Doc Manny kanina at saka ni Boss Joey, na sa Pilipinas po, kaya ko po sinulat tong libro na to, i-flag ko ulit. At ang chapter 6 po nito about rumen. So pwede po natin shortcutin, nandito po. Ang baka po natin sa Pilipinas, hindi po nanganganak ng isang beses isang taon sa production side. So mabagal yung production side, sa finishing side naman po, kinakatay natin yung baka natin at 350 kilos. Ang carcass recovery is 175. Pero kung maturuan natin yung mga farmer natin na pakainin ng maayos yung 350 nila, at 100 days, magiging 275 yung carcass. That is extra 100 kilo on that the same cow, on that the same cattle. Kaya nga lagi kong sinisigaw, let's stop the extrajudicial killing of thin cattle. Di ba? Dapat tigilan natin yung pagpatay ng mga baka na hindi naabot yung kanilang maximum potential. Balik po ulit tayo dito sa production side. Bakit po hindi napapanganak yung mga baka natin ng isang beses isang taon? Siguro may reproductive problem. Pero ang totoong problema po niyan, nabubuntis kasi yung baka natin, body condition score, 1 to 5 again. 5 yung mataba, 2 yung pinakapayat. Normally, brinibreed ng mga farmer natin, score 2. Pag nanganak, para na pong bilaong pinatagilid. Score 1 na po. Eh, paano natin isa-cycle kaagad? Kaya hindi natin siya ma-cycle ng minimum na 60 or 90 days kasi hindi maganda yung nutrition. Kaya sana, pag naayos natin yung nutrition, doon po natin maa-address yung problema. So, simple lang po. Ang baka po, wala po siyang kakayanan na i-break yung mga kinakain niya, kundi yung mga microbes po. At sa Wagyu naman po, yung yung acetate sa volatile fatty acid, yun po yung nagbibigay ng property para po ma-realize natin yung microbes, yung marbling, no? So, simple lang naman po, healthy microbes, healthy cattle, more beef, or sa case ni Sir Joey, more milk. Diba? So, kung wala pong microbes, hindi nila ma-digest yung fiber, no? Can't absorb essential nutrients without microbial activity, rumen dysfunction, bloating, are ripe-teething conditions caused by lack of microbes. Okay? And then, mga type of microbes, di na po natin pag-usapan yan. Ito na po ang importante. Feeding practice that affect microbes. Inconsistent roughage quality confuses microbes in and slows digestion. Common practice po natin, yung baka natin, dito natin tinali ngayon, kumain ng damo dyan. Bukas, itatali natin doon. Ang tanong ko, yun po bang roughage quality dito at saka roughage quality doon pareho? Crude protein at saka dry matter? Mas malamang hindi. So ano pong ginawa natin sa microbes? Pinatay po natin. Yung microbes na binuhay natin dito, pagdating doon, pinatay natin kasi hindi po consistent yung pakain niya. Then, not enough. Ako po, kasi wala akong timbangan, kariton lang po ginagamit ko,
ang role of the thumb is dapat may pagkain, yung kinukwento ko kanina na may scoring. Sa Pilipinas po, simple lang po ang sinishare ko sa kanila. 22 hours dapat may pagkain. 2 hours wala. Pero madalas po sa mga farm na napupuntahan ko, Dok, 2 hours may pagkain. 22 hours wala. So kahit anuhin pa po natin ma-check, wala talaga. Hindi lalabas yung gatas, hindi tutubo ng 1.5 kilo a day. At saka, dito pala mapatunayan po natin, sudden changes in concentrate can lead to acidosis harming microbes. Not enough concentrate means lower energy for the cattle in the microbes. Kaya, di ba sa science po ng feeding, may tinatawag po na net energy for maintenance. Kadalasan po ng baka natin, kaya kinakatay natin grade 1 na, kasi araw-araw hanggang maintenance lang. Parang pumunta ka ng Manila, pagdating mo doon sa dulo ng Eastlex, biglang na traffic, nag-U-turn ka. Hindi mo na-attempt yung gusto mong, hindi mo nakuha yung gusto mong gawin. So, ito sir, yung proper sa silage lang, no? Exposed sa air. Dapat po yung silage natin, dapat anaerobic. Di ba? Kaya sa paggawa po ng silage, ako hindi na po ako gumagamit ng kung ano-ano. Ang tinuturo ko lang po 4. Number 1 is tamang moisture. 25 to 35% sa corn and sorghum. Sa Napier, minsan mas mababa, 20 to 30. Yun lang po yung parameter. Second is yung tamang tadtad. Si Sir Joey, minimum niya is 1/2. Ako po, 3/4 to 1 inch. Kasi ang rason po doon, bakit ayaw kong pino? Kasi gusto ko may nginangat-ngat yung baka pag nagpapahinga sila, yung rumination. Pag mas mahaba po doon, mahirap po i-compact. Pag pino, mas maliit yung chance niya na ngangat-ngatin yung ano. And then, ang problema natin minsan sa silage natin, too much or too little moisture, no? So naapektuhan yung ating digestion. So impact po ng rapids quality sa cut and carry. For example, meron kayong Napier plantation, hindi natin magaranti na yung kinat natin at 30 days dito at yung kakatin natin at 75 days doon, magkapareho po yung nutrient component. Magagalit po ang microbes sa atin dyan. Hindi po pwede po yan. When we're talking on efficiency. Pero kung masaya po kayo na 600 grams yung EDG nyo sa ginagawa nyo, walang problema, you could go cut and carry. Pero kung akong tatanungin nyo, dapat naka-silage po tayo. Okay? So, hindi naman tayo nagmi-measure sa dry matter natin, at saka ito ang matindi. Yung wild grasses are often unfertilized and nutrients poor, making digestion harder for microbes. Si Sir Joey, kailangan niya 15% crude protein, sir, or higher. 18% crude protein. Eh yung wild grass po, 2 to 3% lang yun. Ilang kilos ng grasses po yung pwede natin 5 kilos dry matter requirement mo, sir, di ba? Eh yung grasses po, nasa 10% lang po dry matter nun. Maswerte ka pag naka 15 ka. So kahit gaano pa kahit busog na busog po yung baka ninyo, hindi po ninyo ma-meet yung gatas. Hindi po ninyo ma-meet yung ADG ninyo dahil hindi po ninyo na-meet. Sa fattening po kasi 3% dry matter po ang target natin at saka 12% crude protein. Sa kila Sir Joey po, ang lakas po kumain ng mga baka niya. 18% crude protein, 5% dry matter. Kahit ano pa gagawin nating computation, hindi po natin marirealize yan. So, ang effect po ng inconsistent feeding, so ito na po yung magiging problema natin. Grains. Pag minil po natin yung grains ng sobrang lalaki, hindi po kayang tunawin ng yung mais lalabas po sa puwet. Kaya sa Australia po, ang experience po namin, sinusukat po namin kung gaano po karami yung naiwan na starch sa tain ng baka. Anything that is above 3%, lugi na po kami dyan. Ibig sabihin, hindi mo na fully utilize. Kaya kinakwento ko rin po, ang pagkain ng baka sa Australia, steam flake. Steam flake sorghum, steam flake barley, steam flake wheat, at saka steam flake, wheat, barley, sorghum, and corn. Parang kilogs, parang Quaker oats, yun po yung pagkain. Sa atin sa Pilipinas, huwag kayong mag-alala. I-process lang po ninyo ng maayos. Kung talagang takot na takot kayo, yung corn, ibabad yun ng tubig overnight, medyo lalambot yan bago nyo i-process. Pwede po yon. Ang iwasan lang po natin, masyadong pino at mabilis yung absorption niya at sayang lang din po, nagpapass through po siya. Improper feed mixing. Sa experience ko po, 3 minutes yung optimum na feed mixing. Kasi sa cattle feeding po, bawal na bawal po yung layering. Bawal na bawal po yung mandami-dami mong nilagay, pero bukas hindi naman wala din available. So for example, with all due respect, gusto mo, maganda kasi ang ano yung mga magagandang legumes natin? Rinsuni. Ang problema, kung yung rinsuni mo hindi available everyday, mabuti pang wag natin gamitin. Gumamit na natin ng silage, rice bran, copra meal, tapos na. Micro-ingredients lang.
Hindi na po natin gawing complicated kasi importante po na consistent. Sa feed mixing, bakit ayaw natin ng undermix? Kasi tulad ng sinabi ni Ma'am Jeanette kanina, may hierarchy po ang baka. Mayroong mayor. At madalas kumakain, kung sa prisuhan pa, laging nauuna yung mayor. Yung mga kusinero, kung ano yung tira ni mayor, yun po yung kakainin ng kusinero. Ganon din po sa baka. Kung nilayer mo yung concentrate mo na sa taas, tinira na ni mayor yun. So si mayor, puro concentrate ang kinain. Anong nangyayari doon sa fiber digesting microbes? Sa tiyan ni mayor, patay. Naman, pagpasok ng kusinero, puro fiber na tira, tinira. Anong mangyayari doon sa concentrate digesting microbes? Patay din. Kaya dapat nakamix. Bakit natin ayaw ng overmix? Pag in-overmix po natin, inunahan na natin yung rumination niya. Ini-start na natin yung process. Gusto natin, doon siya mag-ruminate sa tiyan. Kaya 3 minutes po yung nire-recommend po natin. Irregular feeding. Ang umpisa ng feeding mo ngayon, alas 9, na-hangover ka, bukas, hapon na, alauna, bawal po yun. Sa baka po, consistency po lagi. Dapat feed preparation, feed mixing, feed distribution sa oras at saka sa lugar. Kung ito po yung buong labangan mo, at ito medyo madumi, ang finiding mo ito lang, posible po na may baka dito na dito yung teritoryo niya, hindi siya makikikain doon. Antayin niya yung pagkain niya rito. Kung hindi mo nilagay ngayon, mapapas mo yung baka mo for the day. Kasi ayaw niyang pumunta doon sa hindi niya teritoryo. Kaya importante po yan na i-spread po natin ng maayos kung ano yung ginagawa mo everyday, yun din po ang lagi mong gagawin. So milling, mixing, distribution, timing, quantity, dapat sabi ko sa kanina sa inyo, 200 grams lang ang pwede nating baguhin sa quantity ng total mix ration natin everyday. Sa atin dahil basa, siguro mga 500 grams ang pwede nating gawin. Pero every second day lang po yung increase, hindi po yung parang heartbeat, no? And an even distribution. So, yan po yung impact ng So, dito sa panghuli nito, yung sa microbes, hindi, isa pa. So yung healthy microbes po, hindi lang po ang pinag-uusapan natin is ADG lang at saka milk produce. ADG lang. Enhanced immune function. Mawawala ng hanap buhay si Doc Crowley pag maganda ang natin, Doc, ang nutrition. At saka mas mataas po yung gatas ni Sir Joey. At saka manganganak po ng isang beses, isang taon yung mga baka po natin. At marireduce pa po natin yung methane production. So sa Wagyu, so ito po yung genetics, ang Wagyu po is genetics set potential, pero ang nutrition din po ang tatapos. Kahit gaano po kaganda yung genetics ng Wagyu na bigay ni Boss Neo, kung hindi nyo pa papakainin, ang magiging karne po niyan, kamukha pa rin ng Brahman. Wala pong lalabas na marbling. Even though yung Brahman, may marbling potential, Boss Neo, maliit lang, no? Pero may lalabas. Okay? So, sa short feed po, ito po yung mga nutritional component. Ang target po natin na CP is 12 to 14%. Anyway, iiwan po namin itong itong mga slides na to. Sa Wagyu program po magkaiba. Ang ginagawa po natin sa Wagyu, at from weaning to 200 kilos is dinidevelop po natin yung bones, muscle, and rumen microbes. Kaya nililimit po natin yung ADG nila ng up to 900 grams, pero mataas po ang CP dyan. 16 to 18% po. Itong mga nakalagay dyan, bakit parang yung hanggang point po, kasi kinopya ko yan sa feed sheet po namin. At gusto ko lang i-share sa inyo na yun po yung actual value. And then after 200 kilos po to 350, sa first 200 kilos, bibilog po yung baka, no? And then bibitawan namin siya sa high protein diet, ililipat po namin siya sa medyo mas mababa yung crude protein. At ang gagawin po dyan is iinatin po. So mula sa naging bilog yung baka, pag binaba mo yung protein niya at pinataas mo yung fiber niya, hahaba po siya. And pagdating po ng 350, saka po natin siyang ipapasok doon sa marbling. Dito na po mag-umpisa yung feeding period talaga. So yan na po yung target niya. Normally po yan, 150 days na nasa ganyan siya. Kasi ang target ADG po natin is 1 kilo to 1.3 kilos lang. No, 150 days po yung feeding period niya. Diyan na po yung pag-umpisa ng marbling at saka energy and fiber. And then, ito na po yung finishing niya. Pag hindi po umabot ng 200 days yung feeding po ninyo, mas malamang hindi po ninyo marating na makuha po yung marbling ng baka po ninyo. Dahil ito po ang rason dyan.
Marbling is visible discipline turned into value. Feed, time, and patience. Yan po ang art and science of marbling. Yan po yung kinain ko bago ako pumunta dito, Dok, na Wagyu. Kaya buti na lang after lunch na po yung talk ko, kaya 'di ba? Sariling produce po yan ng mga kaibigan po natin. So ito po yung nature of fat. Ang fat develops in stages, not at once, not all at once. So mauna po yung organ fats, kasunod po yung subcutaneous. Pag nagpi-feeding po kayo ng 100 days, hanggang subcutaneous pwede na. Kasi pag nagpapatining po kayo, basta yung taba po ninyo is umabot na ng 15 to 25 mm, goods na yan. Sa Australia po kasi, pag below 15, discounted. Pag makapal naman yung taba, above 25, trim. So wala pong value yun. Bababa po yung carcass recovery mo. And then kasunod na po niyan is intermuscular, then intramuscular. Order matters. Feed energy too early, builds waste, not value. Kaya hindi pwedeng magpa-high energy ka agad-agad ng pakain. So, yan yun, yung visceral fats niya at saka yung subcutaneous fat niya, essential for survival. So, unless hindi fattening na 100 days, wala pong value creation sa Wagyu yan. And then kasunod nga po yung intermuscular fats, ito po yung fats na na-stored between muscles after energy needs are met, no? So yan po yung mga muscles sa gitna po ng yung fats po sa gitna po ng ating mga group of muscles. And then ito na po yung intramuscular fats, no? So ito po yung final and most valuable fat layer. Nakita nyo na po yung nutritional requirements kanina. Yung marbling po is kinukwento ko kay Doc kanina, glucose po yan na natu-turn into monounsaturated fat at yan po ay healthy fats, no? So, ang art po ng marbling, sa Japan po, it's a patience in daily care. Sa Australia po is precision in data. At ang dream po namin sa Pilipinas is sana discipline po ang ibibigay natin para ma-meet po natin yung marbling na gusto nating gawin. So, ang science behind marbling, ang Wagyu fat po ay monounsaturated fat, kaya healthy po siya. Kaya kahit 3 taon po na hindi kumakain ng yan lang po kinakain, hindi po mataas yung cholesterol, no? So ang importante po dyan, consistent feed, keep gene expression active, balance rapids energy for steady rumen activity. So again, yung rumen fat connection, rumen microbes produce BFA, mainly acetate for fat synthesis. So pinaka-basic po ng feeding, andi dito po sa librong ito, pasensya po kayo, si Doc Arnil lang po ang dinalhan ko. So, nasa page po namin, madideliver po sa inyo 1159 kasama shipping. May kunting hanap buhay po si Pastor Julius. Binigay ko po sa kanya yung distribution para naman po magkaroon po sila ng kunting dagdag na income, no? So, healthy rumen, healthy marbling. So, yan lamang po. And then, after po nito, pag may mga tanong po kayo, nasa Facebook lang po kami. Great Ark Farm ni Kabakang Arnel. Ako lang po at saka ni Pastor Julius ang sumasagot dyan. At kung gusto nyo pong personal, yung page ko po, Arnel Corpus. So, yun lamang po. Marami pong salamat. Thank you so much, Sir Corpus, for that insightful presentation. Moving on to our next speaker. Our next